Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na kayang-kaya mong gawin sa iyong kusina dahil madali lang po ito. So sa isang kasirola po, naglagay lang ako dito ng isang tasa or 1 cup nitong ating cornstarch, at take note ho na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na po natin yung ating cornstarch, maglalagay lang din ako ng 3 sachet nitong Milo or any chocolate powder po na gusto ninyong ilagay dyan. At maglalagay lang din ako nitong konting salt, pampabalance lang din ng lasa sa ating recipe para mas ma-enhance po yung flavor na ginagawa natin. Kung wala po kayo nung ginamit ko na chocolate na powder, yung Milo specifically, kung wala kayong magagamit nun or walang available sa inyo, pwede po kayong gumamit ng iba pa o kaya naman cocoa powder na lang po yung ilagay ninyo. Kapag nailagay na po natin yung dry ingredients, hahaluin lang po natin to ng hahaluin para makombine lang sila dito sa ating kasirola. Kapag nahalo na po natin to ng maigi, maglalagay lang ako dito ng 3 cups of water. So yung water po na ilalagay natin dito ay naka-room temperature. At hindi nyo po to agad ilalagay lahat. Ang kailangan natin, ilagay natin paunti-unti or 3 batch pwede or 2 batch ilagay ninyo. Tapos hahaluin niyo po iyan dahil ang cornstarch po ay mahirap haluin kapag idilagay ninyo or binigla ninyo yung water na gagamitin natin. So in total, 3 cups of water yung ilalagay nyo dito at hahaluin nyo po ito hanggang sa ma-dissolve ng maigi yung ating mga dry ingredients, lalo na yung ating cornstarch. Kapag nahalo na natin 'to mga kakusina, naglagay lang din ako dito ng isang lata or 380 grams na condensed milk. Kapag nailagay nyo na yung inyong condensed milk, maglalagay lang din tayo dito ng isang lata or 370 ml na all-purpose cream. So all-purpose cream yung gagamitin natin dito para naman talagang creamy-creamy yung kalalabasan ng ating recipe. Kapag nailagay nyo na po yung ating all-purpose cream, maglalagay lang din ako dito ng isang lata or 400 ml na coconut milk. Yon, yung coconut milk po, siya po ay yung pangalawang piga sa gata. Kapag nailagay na rin natin yung ating coconut milk, maglalagay lang din po ako dito kahit konting vanilla essence or vanilla extract. Pero kung wala pong available sa inyong kusina, kahit wag na ho kayong maglagay. At ayan na nga mga kakusina, kapag nahalo nyo na pong maigi yung inyong dry ingredients pati yung inyong wet ingredients, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over high heat. Yes, dapat po muna ay high heat yung apoy natin dahil gusto natin dito ay kumulo muna yung ating mixture para hindi po kayo mahirapan ng sobra-sobra sa paghahalo. Ayan, kapag napansin nyo po na medyo kumakapal na yung consistency ng inyong mixture, pwede na po nating hinaan yung apoy sa ating kalan. Ayan, tapos continuous din po natin tong hahaluin. Hindi po natin dito ini-aim yung maha blanca na consistency. Ang gusto po natin dito ay yung soft lang yung kanyang consistency. Kaya dapat hahaluin nyo ito ng maigi para po hindi rin siya mamuo or masunog doon sa bottom ng ating pan. So habang hinahalo ko to at hinihintay kong makuha yung ganong consistency, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron ka ring Instagram, paki-follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday o kaya naman gusto mo pang matuto pa ng iba pang mga recipes, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. Kapag nakuha nyo na po yung ganitong consistency, pwede po tayo ditong mag-add ng kaunting desiccated coconut, additional flavor. At kapag nailagay nyo na yan dyan, hahaluin lang natin to ng ilang pang minuto at maglagay na rin tayo dito ng butter, at least 2 tablespoon. Ayan, kapag nahalo na po natin yan dyan at ganito na talaga yung kanyang itsura, pwede na po natin tong isalin sa ating mga molder. So, isasalin ko lang to dito mga kakusina. At kapag naisalin nyo na yan dyan, palalamigin lang natin to, and maglalagay din po ako ng grated na dark chocolate para naman kaaya-aya din yung kalalabasan ng ating recipe.
After adding ng ating grated chocolate dito sa ibabaw ng ating recipe, ilalagay lang po muna natin to sa ating chiller para mas lumamig po ito at talaga namang mas masarap kapag in-enjoy na natin ito. Kung naalala ninyo, nakaraan nag-upload ako ng ganitong itsura lang din ng ating recipe, yung ating caramel milk pudding. Kung hindi mo pa napapanood yan, pwede mong panoorin. So parang ganito lang din yon, kaya lang nilagyan ko siya ng flavor. So, palalamigin lang natin to mga kakusina, and then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ayan na nga mga kakusina, syempre after lumamig ng ating recipe this time, pwede na natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and yummy na chocolate pudding. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video, diba? Kitang-kita mo talaga na chocolatey and creamy yung ating bagong dessert recipe.